So, ito na mga sangkay. Matapos maglabas ng malaking pasabog nitong Iglesia ni Cristo, okay? Nagsalita na po mga sangkay ngayon ang Malacanang. So, mukhang nagiging mainit ang sitwasyon mga sangkay mula po sa isang malaking organisasyon ng relihiyon. Dahil nga po sa pag-question nila, dito mga sangkay sa ginagawa ng pamahalaan natin, laban po dito sa mga korap. Ngayon mga sangkay, matapos maglabas ng pahayag ang INC, ngayon sinagot po ito ng Malacanang. At ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube, kaya naman ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo mga sangkay. Ang Malacanang nga po ay nagsalita na. Ito. Ang nangyari kasi, ito, pakinggan po muna natin, saglit. Ito yung naging pasabog, mga sangkay, ng Iglesia ni Cristo. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan. Okay, yan po yung pasabog ng Iglesia. Now, mga sangkay, siyempre, ang abangan din po na marami, ano yung reaction dito ng Malacanang? Ngayon, eto mga sangkay yung pasabog tungkol dyan. Malacanang sa INC, hintayin ang resolusyon ng Ombudsman, DOJ sa flood scam. Sabi dito mga sangkay, nasa Ombudsman at Department of Justice na ang inirekomendang kasuhan sa flood control scam. So may mga ano na daw po doon. Nandun na daw po yung mga taong na-recommend na kasuhan. Siyempre, bago po yung kasuhan, mga sangkay, titingnan pa po yan kung tumatayo ang ebidensya. Dahil mahirap, mga sangkay, magkaso ng, sabi pa nga po ni BBM, ang mahirap kasi dyan, kapag minadali daw nila yung kaso, nakakalaya. Kaya may mga kurap, mga sangkay, na nakalaya sa kabila po ng sandamakmak na ebidensya. Kasi nga po, minadali daw po. Hindi binild up talaga yung kaso ng punong-puno ng ebidensya. So, ang gusto ni BBM na mangyari, itong mga malalaking buhaya, kapag nalatagan na ng ebidensya at nakasuhan na, hindi na po sila magkaroon ng chance na makalaya. Non-bailable po ito eh. Halimbawa, madampot po sila Villanueva. Non-bailable po yan, mga sangkay. Talagang hindi sila makakapagpiyansa. At kung mangyayari yan, bukod sa hindi sila makakapagpiyansa, mabubulok sila sa kulungan. Kung matatalo sila sa kaso at punong-puno po ng ebidensya. Ito ang sagot ng Malacanang sa pagkainip ng Iglesia ni Cristo sa resulta ng investigasyon sa multi-bilyong pisong katiwalian sa flood control projects. Lahat naman siguro tayo, kine-question din yan, mga sangkay, diba? Kanya ba, hindi ba kayo nababagalan? Ako po ay, hindi ko alam kung pati si PBBM, naiinip na din. Malay natin, si BBM din, naiinip na rin. Bakit ang bagal? Diba? Napabagalan po tayo. Kasi anong oras na? 'Di ba? Anong taon na pare? 2026 na, 'di ba? At ilang buwan na po yung nakalipas nung pumasok yung 2026. 'Di ba? 2026 na eh. March na. So what happened? Bakit ganito pa rin po tayo? Bakit nag-aabang? So,
Yun ay, kumbaga, question lang naman, mga sangkay. Pero hindi po natin alam yung pakay ng iglesia. Eh, anong malay natin? Baka mamaya mayroon talaga silang seryosong iniisip laban po sa administrasyon. 'Di ba? Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hintayin na lamang kung ano ang magiging resolusyon ng korte sa mga inirekomendang makasuhang, kabilang na ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, dating senador, mga pribadong kontraktor at mga mambabatas. Madami ito, mga sangkay. Nasa ombudsman at tsaka nasa DOJ. So, anong plano? Actually, mga sangkay, itong si Ombudsman Rimulya, mayroon din po siya diyang, sabi niya, parang nababagalan po siya sa ginawa din po ng Senate Blue Ribbon. No, sabi pa nga niya, naiimpluwensyahan daw po yung mga tao doon na nasa loob ng Senado na involved sa korupsyon, parang napagtatakpan para lamang daw po mapanatili sa kapangyarihan yung nandun sa Senado. Yun yung mga sangkay, pasabog ni Rimulya nakaraan lamang. Parang ganun po, mga sangkay. Kumbaga, nahahaluan ng politika ang pagpapanagot sa mga may sala. Pero, ayun na nga, abangan daw po kasi nandoon po sa Ombudsman at DOJ ang mga kaso ng mga nirekomendang tao na dapat ipakulong. Sabi ni Attorney Claire Castro, nasa Ombudsman at DOJ na ang ibang nairekomendang kaso. Hintayin na lang po natin kung ano ang magiging resolusyon nila. Waiting tayo dyan, mga sangkay. Pero ang bagal po talaga. Pero hindi po nakapagtataka kasi alam naman po natin yung batas natin dito, mga sangkay, di ba? Yung proseso, yung due process, bagal, men. Binigyan din ni Castro na mayroong rule of law at due process. Kaya, hindi ura-urada ang resulta sa mga inirekomendang makasuhan sa flood control scam. Ang ano ko lang dito, ang takot ko lang dito, mga sangkay, kasi syempre, politika to eh. Mag-election na. Paano kung takpan na lang to ng mga dyan, 'di ba? Biglang wala na silang gawin dito. Nakakalungkot to. Pero sana mapanagot po talaga, mga sangkay. So ito po yung sagot ng Malacanang nila PBBM laban po sa iglesia. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.